Lumaki ako sa isang maliit na bahay sa gilid ng kalsada, kung saan bawat sentimo ay pinagpapaguran at bawat pagkain ay pinaghahaian. Hindi kami mayaman, pero pinalaki ako ng tatay ko na marunong tumayo sa sariling paa. Simula bata pa lang ako, paulit-ulit niyang sinasabi na hindi kailanman dapat ikahiya ang pagiging simple, basta marangal ang pamumuhay mo. Kaya kahit madalas akong makakita ng mga taong mas may kaya, hindi ko kailanman inisip na mas mababa ako sa kanila. Nagtrabaho ako bilang isang sales staff sa isang maliit na butik sa mall. Araw-araw nakangiti akong humaharap sa iba't ibang klase ng tao. May mabait, may suplada, at meron ding mapangmata. Doon ko unang nakilala si Adrian. Isa siyang regular na customer. Laging maayos ang pananamit at halatang galing sa mayamang pamilya. Pero kakaiba siya sa iba. Hindi siya mayabang, hindi rin siya mapanghusga. Sa halip, palagi siyang magalang at marunong makinig. Sa una, simpleng usapan lang ang namagitan sa amin. Minsan tungkol sa damit, minsan tungkol sa trabaho, hanggang sa napansin ko na mas tumatagal na ang kanyang pananatili sa tindahan kahit wala naman talaga siyang bibilhin. Hanggang sa isang araw, niyaya niya akong magkape pagkatapos ng trabaho. Nagdalawang isip ako noon dahil alam kong magkaiba ang mundo namin. Pero may kung anong nagtulak sa akin na pumayag. Doon nagsimula ang lahat. Unti-unti kaming nagkakilala. Hindi nga ako tinitingnan bilang isang simpleng tindera lang, kundi bilang isang taong may pangarap at kwento. Sa kanya ko naramdaman na may taong kayang tanggapin ako kung sino ako. At sa bawat araw na magkasama kami, mas lalo akong nahulog sa kanya. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Nang malaman ng pamilya niya ang tungkol sa akin, doon nagsimulang magbago ang lahat, lalo na ang kanyang ina. Sa unang pagkikita pa lang namin, ramdam ko na agad ang lamig ng kanyang mga tingin. Hindi niya kailangang insultuhin ng direkta, dahil sapat na ang paraan ng kanyang pagtingin para maramdaman kong hindi ako welcome sa kanilang mundo. Yan ba yung sinasabi mong girlfriend? Malamig niyang tanong kay Adrian habang nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa. Ngumiti lang ako at nagpakumbaba. Magandang araw po, sabi ko ng mahinahon. Hindi siya ngumiti pabalik. Sa halip, tumingin siya sa anak niya na parang may gustong iparating. Mula noon, halos bawat pagkikita namin ay may kasamang panunuri. Minsan may pahaging, minsan tahimik lang pero ramdam mo ang paghusga. May mga pagkakataon na gusto ko nang sumuko. Hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko kung tama pa ba ang ibinaglalaban ko. Pero sa tuwing nakikita ko si Adrian na piliing manatili sa tabi ko, doon ako kumakapit. Lagi niyang sinasabi na hindi mahalaga kung ano ang tingin ng iba, basta alam namin kung ano ang totoo sa pagitan namin. Lumipas ang mga buwan, at sa kabila ng pagtutol ng kanyang pamilya, nagdesisyon siyang pakasalan ako. Hindi ko inaasahan yon. Sa totoo lang, natakot pa nga ako. Alam kong hindi magiging madali ang buhay na papasukin ko, lalo na't hindi ako tanggap ng kanyang ina. Pero pinili kong magtiwala sa pagmamahal namin. Habang papalapit ang araw ng kasal, mas lalo kong nararamdaman ng tensyon. Kahit sa mga paghahanda, ramdam ko na hindi bukal sa loob ng kanyang ina ang pakikilahok. May mga pagkakataon na kinakausap niya ang mga organizer na parang wala ako roon, para bang isa lang detalye na pwede niyang kontrolin. Sa bawat gabi bago ako matulog, iniisip ko kung ano ang mangyayari sa mismong araw ng kasal. Hindi ko alam kung kaya ko bang harapin ang lahat ng posibleng mangyari. Pero pinili kong maging matatag. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lalaking pinili kong mahalin. Dumating ang araw na pinakahihintay namin. Nakasuot ako ng puting damit, nakaharap sa salamin, habang pinipilit kong pakalmahin ang sarili ko. Naririnig ko ang ingay sa labas, ang mga bisita na unti-unting dumarating. Sa kabila ng kaba, may bahagi sa akin na masaya dahil sa wakas magsisimula na ang bagong yugto ng buhay ko. Ngulit sa likod ng lahat na yon, may kutob akong hindi magiging simple ang araw na ito.
dahil kilala ko ang babaeng hindi pa rin tanggap ang presensya ko sa buhay ng kanyang anak. At alam kong anumang oras, maaaring sumabog ang matagal ng kinikimkim niyang galit. Habang naglalakad ako papunta sa aisle, hinawakan ko ng mahigpit ang buke ko. Nakatingin ako kay Adrian sa dulo, nakangiti at puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Doon ako kumapit. Doon ko piniling mag-focus. Dahil anuman ang mangyari sa araw na ito, handa akong harapin. Hindi bilang isang mahirap na babaeng minamaliit ng iba, kundi bilang isang taong may dignidad, may pagmamahal, at may lakas ng loob na ipaglaban ng sarili niyang kalayaan. Natapos ang seremonya ng mas maayos kaysa sa inaasahan ko. Kahit may kaba ko sa dibdib, naging maayos ang paglalakad ko sa aisle at maayos kong nasabi ang mga pangako ko kay Adrian. Sa sandaling iyon, pakiramdam kong sapat na ang lahat. Nandyan siya, hawak ang kamay ko, at ipinapakita sa harap ng lahat na pinili niya ako. Pero alam kong hindi pa tapos ang laban, dahil ang totoong pagsubok ay nasa reception, kung saan mas malaya ang lahat, at kung saan mas madaling lumabas ang tunay na ugali ng bawat isa. Pagdating namin sa reception hall, sinalubong kami ng palakpakan at ngiti ng mga bisita. Magandang pagkakaayos ng lugar, halatang pinaghandaan. Pero kahit ganon, ramdam ko pa rin ang mga matang sumusuri sa akin. May mga bulungan agong naririnig, mga tinging parang may hinahanap na mali. Pinilit kong numiti at makisalamuha, kahit sa loob ko ay kinakabahan ako. Habang nagsisimula ang programa, umupo kami sa gitnang mesa. Nasa tabi namin ng pamilya ni Adrian, kasama na ang kanyang ina. Hindi niya ako tinitignan ng direkta, pero ramdam ko ang presensya niya. Parang may mabigat na hangin na nakapaligid sa amin. Sinubukan kong huwag na lang pansinin at ituon ang pansin ko kay Adrian na paminsan-minsan ay kinakausap ako para pakalmahin. Lumipas ang ilang sandali at nagsimula ang mga mensahe mula sa mga bisita. May mga nagsalita tungkol sa pagmamahal namin, may mga nagbiro at may mga nagbigay ng payo. Unti-unti akong nakaramdam ng kaunting gaan. Akala ko baka sakaling maging maayos ang gabi. Pero mali pala ako. Habang kumakain ng lahat, biglang tumayo ang ina ni Adrian. Tahimik ang paligid nang naglakad siya papunta sa amin. Napatigil ang mga tao at unti-unting napunta sa kanya ang atensyon ng lahat. Hindi ko alam kung anong sasabihin niya, pero may kung anong bumigat sa dibdib ko. Lumapit siya sa akin at tumigil sa harap ko. Ilang segundo kaming nagtitiganan at sa mga mata niya malinaw ang galit na matagal nang kinikimkim. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya nagsalita agad. Pero ang sumunod na ginawa niya ay hindi ko kailanman inaasahan. Bigla niyang hinawakan ang buhok ko at malakas akong hinila pababa. Napasigaw ako sa sakit at gulat. Nawala sa ayos ang suot kong belo at napatingin ang lahat sa amin. Narinig ko ang sabay-sabay na bulungan ng mga bisita. Ang iba'y napapatayo pa sa kiniuusuan nila. "Layuan mo ang anak ko!" Sigaw niya habang patuloy akong hinihila. Ramdam ko ang hapdi sa anit ko at halos mawalan ako ng balanse. Hindi ko na paniniwalaan ang nangyayari. Sa mismong araw ng kasal ko, sa harap ng napakaraming tao, ganito niya ako pinahiya. Gusto kong sumigaw, gusto kong lumaban, pero pinili kong manatiling tahimik. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas, pero pinigilan ko ang sarili ko. "Ano bang ginagawa mo, ma?" Sigaw ni Adrian habang mabilis na lumapit sa amin. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at pilit akong pinalaya mula sa pagkakahawak nito. Pero hindi pa rin tumigil ang kanyang ina. "Hindi siya bagay sa'yo. Tingnan mo siya. Wala siyang maibibigay sa'yo." Patuloy niyang sigaw habang nanginginig sa galit. Ang buong reception ay tuluyang napatigil. Wala nang kumakain, wala nang nagsasalita. Lahat nakatingin sa amin. Ang ilan ay halatang naaawa sa akin, ang iba naman ay tila naghihintay kung ano pa ang mangyayari. Naupo akong marahan, hawak ang buhok ko habang pinipigilan ng luha.
Ramdam ko ang hiya na parang unti-unting bumabalot sa buong katawan ko. Parang gusto kong mawala sa harap ng lahat, pero hindi ko magawa. Dahil nandito ako at ito ang realidad na kailangan kong harapin. Lumuhod si Adrian sa harap ko at hinawakan ng kamay ko. "I'm sorry," mahinang sabi, halatang nahihirapan sa nangyayari. Nakita ko sa mga mata niya ang guilt at galit, pero higit sa lahat, ang kagustuhan niyang ayusin ang sitwasyon. Pero hindi pa rin natatapos ang lahat. Ang kanyang ina ay nakatayo pa rin, nakatingin sa akin na parang hindi pa sapat ang ginawa niya. Parang gusto pa niyang magsalita. Gusto pa niyang ipamukha sa akin na wala akong lugar sa buhay ng anak niya. Sa sandaling iyon, napagtanto kong gaano kalalim ang galit niya sa akin. Hindi ito simpleng hindi pagpayag. Ito ay galit na handang sirain ang isang mahalagang araw para lang mapatunayan ang punto niya. Pinilit kong timayo kahit nanginginig ang mga tuhod ko. Tinignan ko siya hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang taong hindi ko maintindihan. Gusto kong magsalita, pero walang lumalabas sa bibig ko. At sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng lahat ng matang nakatutok sa amin, ramdam ko na ito pa lang ang simula ng mas malaking pagsubok. Dahil ang araw na dapat ay puno ng saya ay naging araw ng matinding kahihiyan. At hindi ko pa alam na sa susunod na sandali, may darating na magbabago ng lahat. Tahimik ang buong reception hall matapos ang nangyari. Parang lahat ng tao ay napako sa kinatatayuan nila, hindi makapaniwala sa esenang nasaksihan. Naririnig ko ang mahihinang bulungan. Ang ilan ay may halong awa. Ang iba naman ay halatang nagulat at hindi alam kung paano tutugon. Ako naman, nakatayo lang sa gitna, pilit kinukontrol ang paghinga ko habang hawak ko ang sarili kong dignidad na parang anumang oras ay mabibitawan ko. Si Adrian ay nasa tabi ko, galit at naguguluhan. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad pero ramdam ko na hindi niya rin alam kung paano aayusin ang sitwasyon. Ang kanyang ina ay nakatayo pa rin ilang hakbang ang layo sa amin. Matigas ang mukha at tila walang pagsisisi sa ginawa niya. Para bang naniniwala siyang tama ang lahat ng kanyang ginawa. At sa gitna ng katahimikan, biglang bumukas ang malaking pinto ng reception hall. Lahat ng mata ay napunta roon. May isang lalaking pumasok, nakabarong, maayos ang tindig at may kakaibang presensya na agad napansin ng lahat. Hindi siya nagmamadali, pero bawat hakbang niya ay may bigat, parang alam niya kung bakit siya naroon. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang malaking maleta. Napakunot ang noo ko habang nakatingin sa kanya. Pamilyar ang kanyang anyo pero sa sandaling iyon hindi ko agad maipaliwanag kung bakit. Diretso siyang naglakad papunta sa gitna ng hall kung saan kami naroon. Unti-unting naghihiwalay ang mga tao para bigyan siya ng daan. Walang ni isa mang nagsalita. Lahat ay tila naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Nang makalapit siya, sa kanya ako tinignan ng diretsyo at sa simpleng tingin na iyon, doon ko siya nakilala. "Tatay," mahina kong nasabi, halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. Hindi ko inaasahan na darating siya. Hindi ko rin alam kung bakit sa ganitong sandali pa siya lalabas. Sa buong buhay ko, sanay akong makita siyang simple lang, tahimik at laging nasa likod. Pero ngayon, iba ang aura niya, mas matatag, mas buo at parang may dalang katotohanang hindi ko pa alam. Tumingin siya sa akin sandali, saka lumingon sa paligid. Napansin ko ang pagbabago sa ekspresyon ng mga tao. May mga napapatingin sa kanya na parang sinusubukang alalahanin kung sino siya. May ilan na tila kinakabahan kahit hindi pa nila alam kung bakit. Lumapit siya sa amin at huminto sa pagitan ko at ng biyenan ko. Hindi siya nagsalita agad, pero sapat na ang kanyang presensya para mapatahimik ang lahat. "Sino ka?" Tanong ng biyenan ko, medyo may bahid niyang pagkainis pero ramdamang konting pag-aalinlangan. Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay dahan-dahan niyang inilapag ang maleta sa mesa sa harap namin. Lahat ng mata ay napunta roon. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang laman niyon o kung ano ang balak niyang gawin. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itong binuksan.
Sa sandaling bumukas ang maleta, tila tumigil ang oras. Punong-puno iyon ng pera, nakaayos, nakasalansan at halatang hindi basta-basta ang halaga. Hindi lang ako ang natulala, pati ang lahat ng naroon. Narinig ko ang sabay-sabay na paghinga ng mga tao, parang hindi sila makapaniwala sa nakikita nila. Ito ang regalo ko sa anak ko. Kalmado niyang sabi pero malinaw ang bawat salita. Napatingin ako sa kanya, hindi makapagsalita, hindi ko maintindihan ang nangyayari. Hindi ito ang tatay na kilala ko, hindi ito ang lalaking nakikita kong magsisikap araw-araw para lang mairaos ang buhay namin. 10 milyon, dagdag niya habang nakatingin diretso sa biyenan ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Gulat, hiya, o pagkalito, lahat nagsabay-sabay. Ang biyenan ko naman ay tila napako sa kinatatayuan niya. Kanina lang siya ang lakas, siya ang dominante sa esena. Pero ngayon, halatang nawalan siya ng boses. Nakatingin lang siya sa maleta, saka sa tatay ko, na parang hindi niya matanggap ang realidad. Hindi siya walang maibibigay. Dugtong ng tatay ko, mas mababa ang tono pero mas matindi ang dating. At lalong hindi siya dapat maliitin. Walang sumagot, kahit si Adrian ay tila hindi rin makapaniwala. Tumingin siya sa akin, naghahanap ng sagot pero wala rin akong maibigay. Unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng hall. Ang mga taong kanina ay nagbubulungan laban sa akin, ngayon ay tahimik at tila nag-iingat sa bawat tingin. Ang mga matang puno ng paghusga, napalitan ng pagkalito at paghanga. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang biyenan ko na nawalan ng kontrol. Hindi na siya ang babaeng galit at matang-mata. Sa halip ay isang taong hindi alam kung paano haharap sa katotohanang mali ang kanyang inaakala. Habang nakatayo ako sa gitna ng lahat, unti-unti kong naramdaman na may nagbabago, hindi lang sa paligid, kundi pati sa loob ko. Dahil sa isang iglap, nabaligtad ang sitwasyon. At alam kong ito pa lang ang simula ng pagbubunyag ng katotohanang matagal nang nakatago. Nananatiling tahimik ang buong reception matapos mabuksan ang maleta. Parang walang gustong magsalita dahil kahit isang salita lang ay maaaring makasira sa bigat ng sandaling iyon. Nakatingin lang ako sa tatay ko, pilit inuunama ang lahat. Sa buong buhay ko, kilala ko siyang simple, tahimik at kontento sa maliit naming mundo. Pero ang lalaking nakatayo ngayon sa harap ko ay parang ibang tao. May tindig, may kumpiyansa at may kapangyarihang hindi ko kailanman nakita noon. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin at sa unang pagkakataon nakita ko ang kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Para bang alam niyang may ipapaliwanag siya na matagal na niyang tinatago. Anak, mahinahon niyang tawag, sapat para makuha ang buong atensyon ko. Napakagat ako sa labi ko, pilit pinipigilan ang emosyon. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako, magagalit o malilito. Tatay, ano po to? Mahina kong tanong, halos nanginginig ang boses ko. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Hindi tayo mahirap, diretsyong sabi niya, walang paligoy-ligoy. Parang tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Hindi ako agad nakasagot. Lahat ng alaala ko, ang mga gabing nagtitipid kami, ang mga pagkakataong sinasabi niyang sapat na ang kung anong meron kami, biglang naghalo-halo sa isip ko. Bakit? Yun lang ang nasabi ko, puno ng tanong at sakit. Tinuturuan kita, sagot niya, mas malumanay na ngayon. Ayokong lumaki kang umaasa sa yaman. Gusto kong maranasan mo ang totoong buhay, ang hirap at ang halaga ng bawat bagay. Para kahit wala ang lahat, alam mong kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Napapikit ako sandali. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang paliwanag niya. May bahagi sa akin na naiintindihan siya, pero may bahagi rin na nasasaktan dahil sa matagal niyang itinago ang katotohanan.
Sa paligid namin, tahimik pa rin ang mga bisita. Pero ramdam ko ang pagbabago sa kanilang tingin. Kanina, ako ang pinagtitingnan dahil sa kahiyan. Ngayon, parang may respeto at pagkamanghana sa kanilang mga mata. Lumapit si Adrian sa amin, halatang gulong-gulo. "Sir, kayo po ba talaga?" Hindi niya natuloy ang tanong, pero malinaw ang ibig niyang ipahiwatig. Tumanggo ang tatay ko. "May ilang negosyo ako," simpleng sagot niya. Pero hindi iyon ang mahalaga ngayon. Napatingin ako sa Adrian. Kita ko sa mukha niya ang pagkalito, pero hindi nagbago ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Doon ako kumapit. Kahit magbago ang lahat, sana iyon ang hindi magbago. Sa kabilang banda, ang kanyang ina naman ay tila tuluyang nawalan ng boses. Nakatingin lang siya sa amin, lalo na sa tatay ko. Ang dating matapang at mapagmata niyang aura ay napalitan ng pag-aalinlangan. Parang hindi niya alam kung paano haharap sa sitwasyon. Unti-unting simulang magbulong-bulong ang mga bisita. May mga nagbubulong-bulong tungkol sa tatay ko. May mga tila nakakakilala sa kanya. At may mga ngayon lang napagtanto kung sino siya. Narinig ko ang isang babaeng nagsabing, "Parang siya yung may-ari ng kumpanyang iyon na," at agad itong sinundan ng isa pang bulong ng pagkagulat. Pero hindi iyon pinansin ng tatay ko. Nanatili siyang kalmado, nakatayo sa harap ng lahat na parang hindi siya apektado ng atensyon. "Tingnan mo ang anak ko," sabi habang bahagyang itinuro ako, pero hindi nawawala ang lambing sa boses niya. Napayuko ako, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng kanyang mga salita. Ngayon lang ko narinig na ipagtanggol niya ako ng ganito sa harap ng ibang tao. Hindi niya kailangan ng pera para patunayan ang halaga niya, at lalong hindi siya dapat tratuhin ng ganito. Sa sandaling iyon, napatingin ang lahat sa biyanan ko. Parang doon na nakatuon ang susunod na mangyayari. Ang dating siya ang may kontrol, ngayon ay siyang tila nakatayo sa gitna ng husga ng lahat. Napansin ko ang pagbabago sa mukha niya. Hindi na galit ang nangingibabaw, kundi hiya. Ang mga mata niyang kanina ay puno ng pagmamataas, ngayon ay tila naghahanap ng paraan para makabawi. Pero ganun pa man, hindi pa rin siya agad nagsalita. Parang hindi pa rin niya tanggap ang nangyayari. Sa loob ko, unti-unting humuhupa ang sakit na naramdaman ko kanina. Hindi dahil sa pera o sa rebelasyon, kundi dahil sa katotohanan na hindi ako nagkamali sa sarili ko. Hindi ako nagpakababa. Hindi ako lumaban sa maling paraan. Pinili kong manatiling kalmado. At ngayon, kusa nang lumalabas ang katotohanan. At habang nakatayo ako doon, napagtanto ko na ang araw na akala ko ay sisirain ako, ay siya palang magpapakita kung sino talaga ako. At sa gitna ng lahat, nakita ko na ang babaeng matagal nang humuhusga sa akin ay unti-unting nawawalan ng lakas at malapit nang harapin ang kanyang sariling pagkakamali. Ilang segundo ang lumipas na walang nagsasalita. Ang ingay ng reception na kanina ay napalitan ng mabigat na katahimikan. Lahat ay tila naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari, lalo na sa pagitan ng biyenan ko at ng tatay ko. Nakita ko kung paano unti-unting bumagsak ang tindig ng biyenan ko. Parang nawalan siya ng lakas sa harap ng katotohanang hindi niya inaasahan. Dahan-dahan siyang lumapit sa amin. Hindi na siya kasing taas ng tingin sa sarili gaya kanina. Ang bawat hakbang niya ay may pag-aalinlangan. Nang huminto siya sa harap namin, hindi na siya diretsyong makatingin sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang hiya sa kanyang mga mata. Hindi ko alam. Nagsimula siya, pero naputol agad ang kanyang sasabihin. Parang hindi niya alam kung paano bubuuin ng mga salitang matagal niyang hindi nasabi.
Tumingin siya sa tatay ko, saka muling tumingin sa akin. "Pasensya na," mahinang niyang sabi, halos pabulong. Hindi ko inaasahan. Hindi ko agad alam kung ano ang mararamdaman ko. Kanina lang, siya ang nananakit at nanlalait. Ngayon, siya ang tila naghahanap ng tawad. Pero ramdam ko na ang paghingi niya ng paumanhin ay hindi pa ganap. Para bang may halong takot at hiya. Hindi pa buo ang pagsisisi. Bago pa ako makasagot, si Adrian ang unang nagsalita. Lumapit siya sa kanyang ina, halatang puno ng emosyon ang kanyang mukha. "Ma, tama na," sabi niya, may halong galit at lungkot. "Hindi na ito tungkol sa pera o sa kung sino ang mas may kaya. Mali ang ginawa mo." Natahimik ang kanyang ina. Hindi siya agad sumagot, pero kita sa mukha niya na tinamaan siya sa sinabi ng kanyang anak. "Pinahiya mo siya sa harap ng lahat," dugtong ni Adrian, habang bahagyang tumingin sa akin. "Sa araw pa ng kasal namin, kahit ano pa ang iniisip mo tungkol sa kanya, hindi mo dapat ginawa iyon." Napayuko ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon, hindi siya sumagot pabalik. Wala siyang depensa, wala siyang may paliwanag. Para bang unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang ginawa. Tumingin si akin si Adrian, parang humihingi ng pahunaluton kung ano ang susunod niyang gagawin. Hindi ako nagsalita, pero tumanggo lang ako ng bahagya. Hindi ko rin alam kung bakit, pero sa sandaling iyon, gusto kong marinig ang lahat ng dapat sabihin. Huminga ng malalim si Adrian bago muling humarap sa kanyang ina. "Mahal ko siya," diretsyong niyang sabi. Hindi dahil sa kung ano ang meron siya, kundi dahil sa kung sino siya. At kung hindi mo yun kayang tanggapin, ako ang mawawala sa'yo, hindi siya. Parang tumigil ang mundo sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan na aabot sa puntong iyon. Kita ko ang gulat sa mukha ng kanyang ina, pati na rin sa ibang mga bisita. "Anak," mahinang niyang tawag pero wala ng lakas ang boses niya. Hindi na sumagot si Adrian. Tumayo lang siya sa tabi ko at hinawakan ng kamay ko ng mahigpit. Sapat na yon para maramdaman kong hindi ako nag-iisa. Sa kabilang banda, ang tatay ko ay tahimik lang na nakatingin. Hindi siya nakialam sa usapan pero ramdam ko ang presensya niya. Para bang hinahayaan niyang kaming ayusin ang sitwasyon pero handa siyang umaksyon kung kinakailangan. Muling tumingin sa akin ang biyenan ko. Mas malinaw na ngayon ang emosyon sa mukha niya. Hindi naggalit, kundi pagsisisi. Pero alam kong hindi sapat ang isang salitang pasensya para burahin ang lahat ng nangyari. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. "Hindi po madali ang ginawa niyo sa akin," mahinahon kong sabi, pero hindi ko rin po gustong manatili ang galit. Napatingin siya sa akin, parang hindi niya inaasahan ang sagot ko. "Hindi ko po kailangan ng pera para patunayan ang sarili ko. Ang kailangan ko lang po talaga ay respeto." Unti-unting tumanggo ang biyenan ko habang ang mga mata niya ay nagsisimula ng mapuno ng luha. At sa sandaling iyon, nakita ko ang unti-unting pagbagsak ng kanyang pride. At sa gitna ng reception na minsan ay puno ng sigawan at kahihiyan, nagsimulang umusbong ang isang pagkakataon para sa pagbabago. Hindi pa ito tapos at hindi pa ganap ang paghihilom, pero malinaw na may nagsisimulang magbago sa pagitan namin. At sa unang pagkakataon mula nang nagsimula ang lahat, nakaramdam ng kaunting kapayapaan. Matapos ang magulong pangyayari sa reception, natapos ang gabi nang hindi na ganoon kasaya gaya ng inaasahan namin. May mga numumiti pa rin, may mga bumati, pero ramdam sa hangin na may mabigat na nangyari na hindi basta-basta mawawala. Umuwi kaming mag-asawa na tahimik, parehong pagod hindi lang sa katawan kundi pati sa emosyon. Sa unang gabi namin bilang mag-asawa, hindi enggrande ang maging usapan namin. Tahimik lang kaming nakaupo sa gilid ng kama, pareho kaming nag-iisip. Si Adrian ang unang nagsalita. "Pasensya ka na talaga.
Mahina niyang sabi habang hawak ang kamay ko. Hindi ko akalain na aabot sa ganun si Mama. Tinignan ko siya at ngumiti ng bahagya. Hindi mo kasalanan, sagot ko. Pero hindi ring ibig sabihin nun na madali kong makakalimutan. Tumanggo siya, halatang naiintindihan ng ibig kong sabihin. Wala nang sumunod na salita. Sa halip, pareho kaming nagdesisyon na bigyan ng panahon ang sarili namin para maghilom. Lumipas ang mga araw at nagsimula na ang totoong buhay naming mag-asawa. Hindi na ito katulad ng mga panahong puro ligawan at kilig lang. Kailangan na naming harapin ang realidad, lalo na ang relasyon namin sa pamilya niya. Kahit pa nagpakita ng paghingi ng tawad ang anyang ina, hindi agad nawala ang tensyon. Sa bawat pagbisita namin sa kanilang bahay, ramdam ko pa rin ang kakaibang distansya. Hindi na siya nananakit o nagsasalita ng masama, pero may mga pagkakataon na halatang nagpipigil siya. Parang may natitira pang pride na hindi pa niya tuluyang mabitawan. Isang beses, inimbitahan kami sa hapunan. Tahimik lang ang paligid habang kumakain kami. Walang sigawan, walang insulto, pero wala ring gaan. Parang lahat kami ay nag-iingat sa bawat galaw at salita. "Kamusta ang trabaho mo?" Tanong niya sa akin, hindi nakatingin ng diretsyo. "Okay naman po," sagot ko, maingat din ang tono ko. Medyo busy lang. Tumanggo lang siya at hindi na nagtanong pa. Kahit simpleng usapan, ramdam ko ang pagitan namin. Pag-uwi namin, napabuntong hininga si Adrian. Nahihirapan pa rin siya, sabi niya, pero sinusubukan niya. Tinignan ko siya at ngumiti ng bahagya. "Alam ko," sagot ko, "at sinusubukan ko rin." Hindi madali ang ganitong sitwasyon. Minsan naiisip ko kung mas magiging payapa ba ang buhay namin kung lalayo na lang kami. Pero alam kong hindi iyon ang tamang solusyon. Hindi pwedeng tumakbo kami sa problema habang nandyan pa ito. Sa kabilang banda, napansin ko rin na si Gabriel ay nahahati. Mahal niya ako pero mahal din niya ang kanyang ina. Minsan nahuhuli ko siyang tahimik lang, parang may iniisip. "Okay ka lang?" tanong ko isang gabi. Tumanggo siya pero hindi agad sumagot. "Gusto ko lang na maging maayos kayong dalawa," aminin niya. "Hindi ko gustong may nasasaktan sa inyo." Lumapit ako sa kanya at hinawak ang kamay niya. "Hindi naman kailangang pilitin agad," sabi ko. "Minsan kailangan lang ng panahon." Ngumiti siya ng bahagya pero ramdam ko na hindi pa rin siya panatag. Sa mga sumunod na linggo, pinili kong ipakita ang kabutihan ko kahit walang kasiguraduhan kung matatanggap yon. Kapag bumibisita kami, tumutulong ako sa kusina, nag-aabot ng kailangan, at sinusubukang makipag-usap ng maayos. Hindi para magpa-impress, kundi dahil iyon ang tama. May mga pagkakataon na napapansin kong tumitingin siya sa akin ng matagal, parang may gustong sabihin pero pinipigil. Isang araw, habang naghuhugas ako ng plato sa kusina nila, lumapit siya sa akin. "Hindi mo naman kailangang gawin yan," sabi niya, medyo mahina ang boses. "Okay lang po," sagot ko habang patuloy sa ginagawa. "Sanay naman po ako." Sandali siyang natahimik. "Hindi ka nagbago," dagdag niya. Napatingin ako sa kanya. "Ano pong ibig niyong sabihin?" "Akala ko, mag-iiba ka," sabi niya. "Pero pareho ka pa rin." Hindi ko alam kung papuri ba yon o hindi, pero ngumiti na lang ako. "Ganun po talaga ako." Hindi na siya sumagot, pero bago siya umalis, napansin ko ang bahagyang pag-angat ng tingin niya sa akin. Hindi pa yun ganap na pagtanggap, pero alam kong may maliit na pagbabago. Sa kabila ng lahat, unti-unti naming natutunang mamuhay bilang isang pamilya na may sugat pa rin pero pilit nagpapagaling. Hindi pa ito perpekto at lalong malayo sa tinatawag na maayos na relasyon, pero may pag-usad. At habang pinipilit naming ayusin ang lahat, hindi namin alam na may darating pang mas malaking pagsubok na magtutulak sa amin para tuluyang magbago ang lahat. Ilang buwan ang lumipas at kahit papaano ay nasanay na kami sa bagong takbo ng buhay namin bilang mag-asawa.
Hindi pa rin perpekto ang relasyon namin sa pamilya ni Adrian, lalo na sa kanyang ina. Pero may mga maliliit na pagbabago na hindi ko maitatanggi. Hindi na siya katulad ng dati na lantara ng galit, pero hindi rin maikakaila na may natitira pang distansya. Isang umaga habang naghahanda ako ng almusal, napansin kong seryoso ang mukha ni Adrian habang nakatingin sa kanyang laptop. Karaniwan, tahimik lang siya sa umaga, pero iba ang aura niya noon. Parang may mabigat siyang iniisip. "Ano yan?" Tanong ko habang naglalapag ng pagkain sa mesa. Hindi siya agad sumagot. Ilang segundo muna siyang tumingin sa screen bago nagsalita. "May problema sa kumpanya," sabi niya, mababa ang boses. Napaupo ako sa harap niya. "Anong klaseng problema?" Huminga siya ng malalim. "Nalulugi na kami," diretsong sagot niya. "Hindi lang basta maliit na loss, malaki at patuloy pa. Parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi ko inaasahan iyon. Sa lahat ng alam ko tungkol sa pamilya niya, ang kumpanya nila ang isa sa pinakamalakas nilang pundasyon." "Paano nangyari?" Tanong ko, pilit pinapakalma ko ang sarili ko. "Ilang maling desisyon," sagot niya, "at karamihan galing kay mama." Natahimik ako. Hindi ko agad alam kung ano ang sasabihin. Hindi madaling marinig na ang mismong taong pinagmulan ng problema ay ang ina niya. Pero sa paraan niyang pagsasalita, ramdam kong hindi niya sinisisi ito, kundi mas nalulungkot siya. "Alam niya?" Tanong ko. Tumanggo siya. "Oo, pero nahihirapan siyang tanggapin. Hanggang ngayon, pilit niyang inaayos mag-isa." Napabuntong hininga ako. Bigla kong naalala ang mga panahong pinipilit niyang kontrolin ang lahat. Ngayon, parang bumabalik iyon sa kanya. Kinahapunan, nakatanggap si Adrian ng tawag mula sa kanyang ina. Hindi ko narinig ang buong usapan pero ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Pagkababa niya ng telepono, tumingin siya sa akin na parang may gustong sabihin. "Kailangan daw naming pumunta sa bahay," sabi niya. Hindi na ako nagtanong pa, alam kong seryoso ang sitwasyon. Pagdating namin sa bahay nila, agad kaming sinalubong ng kanyang ina. Hindi na siya katulad ng dati, wala na ang matapang na aura. Sa halip, mukhang pagod at puno ng iniisip. "Adrian?" Tawag niya, sabay tingin sa akin. Sagit siyang nag-alinlangan bago nagsalita ulit. "Pwede ba tayong mag-usap?" Pumasok kami sa sala at umupo. Tahimik lang ang paligid. Walang ibang tao. Parang sinadya niyang pribado ang usapan. "Hindi ko na kayang mag-isa," diretsyong sabi niya, hindi na nagpigil. Nagulat ako sa narinig ko. Hindi ko inaasahan na maririnig ko yun mula sa kanya. "Ma," sabi ni Adrian, halatang nag-aalala. "Lumanala ang sitwasyon. May mga utang na kailangang bayaran, may mga investor na umaatras. Hindi ko na alam ang gagawin ko." Naramdaman ko ang bigat ng salita niya. Hindi ito simpleng problema. Ito ay isang bagay na kayang bumagsak ng buong pundasyon ng pamilya nila. Saglit siyang tumingin sa akin, parang nahihirapang magsalita. "Alam ko, wala akong karapatang humingi ng tulong sa'yo," sabi niya. Mahina ang boses. "Pero kailangan namin ng tulong." Hindi agad ako nakasagot. Ang daming pumasok sa isip ko. Ang mga ginawa niya sa akin, ang sakit, ang kahiyaan, lahat iyon bumalik sa alaala ko sa isang iglap. Pero kasabay nun, nakita ko rin ng isang ina na nawalan ng kontrol, na ngayon ay handang ibaba ang sarili para sa kapakanan ng pamilya. Tumingin ako kay Adrian. Kita sa mata niya ang pag-aalala, pero hindi siya nagsalita. Hinahayaan niya akong magdesisyon. "Anong klaseng tulong ang kailangan niyo?" Tanong ko, mahinaw ang boses. Parang nabuhayan siya ng loob sa tanong ko. Kung pwede sana kaming makausap ng tatay mo, baka may maipaayos siya o kahit papaano ay matulungan kami. Natahimik ako. Alam kong hindi ito simpleng desisyon. Hindi lang ito tungkol sa pera.
Ito ay tungkol sa tiwala, sa respeto, at sa pagbibigay ng pagkakataon. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Hindi ko po kayo mapapangakuan, sabi ko, pero kakausapin ko siya. Napatingin siya sa akin, halatang hindi niya inaasahan ang sagot ko. Salamat, hinaang sabi niya, puno ng emosyon. Habang pauwi kami, tahimik lang kami ni Adrian, pero ramdam ko ang pagbabago sa pagitan namin. Hindi lang bilang mag-asawa, kundi bilang mga paong kailangang harapin ang mas malaking hamon. At sa loob ko, alam kong ang desisyon na gagawin ko ay hindi lang makakaapekto sa amin, kundi sa buong pamilya na minsan ay nagdulot sa akin ng sakit at ngayon ay humihingi ng tulong. Kinabukasan, maaga akong nagising kahit halos hindi ako nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang nangyari noong nakaraang gabi. Ang biyenan kong minsang nanakit at ng insulto, ngayon ay humihingi ng tulong. Hindi yun simpleng bagay na kayang kalimutan agad, pero hindi ko rin kayang baliwalain ang sitwasyon nila. Dahil sa huli, pamilya pa rin sila ng asawa ko. Nagpa siya akong puntahan ng tatay ko. Hindi ko siya agad tinawagan, gusto ko siyang makausap ng personal. Pagdating ko sa bahay niya, nadatnan ko siyang tahimik na umiinom ng kape tulad ng dati. Simple pa rin ang paligid, parang walang nagbago kahit alam ko na ang katotohanan tungkol sa kanya. Maaga ka, sabi niya habang tumitingin sa akin. Parang alam na niya kung bakit ako naroon. Umupo ako sa harap niya at huminga ng malalim. Tatay, may problema sila Adrian, diretsong sabi ko. Hindi siya nagulat. Sa halip, parang hinihintay na niya ang sasabihin ko. Narinig ko na, sagot niya. Mabilis kumalat ang balita sa mundo ng negosyo. Napatingin ako sa kanya. Ganun po kalala? Tumanggo siya. Kung hindi maaagapan, babagsak ang kumpanya nila. Natahimik ako sandali bago ko sinabi ang sadya ko. Humihingi po silang tulong, mahinahon kong sinabi. Gusto ka raw pong makausap. Hindi siya agad sumagot. Ilang segundo siyang tumingin sa tasa niya, parang may iniisip. At ikaw, tanong niya, ano ang gusto mong mangyari? Napayuko ako. Hindi madaling sagutin iyon. Nasaktan ako, tatay. Amin ko. Hindi ko po makakalimutan yung ginawa niya sa akin. Pero hindi ko rin po kayang baliwalain ang sitwasyon nila. Dahil sa huli, pamilya pa rin sila ng asawa ko. Tumanggo siya ng dahan-dahan. Iyan ang dahilan kung bakit pinalaki kitang ganito. Hindi para maging mahina, kundi para maging patas. Napatingin ako sa kanya. Tutulungan mo po ba sila? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Tutulong ako, pero hindi para iligtas sila lang. Tutulong ako para maitama ang mali. Hindi ko agad naintindihan ang ibig sabihin niya, pero tumanggo na lang ako. Alam ko may plano siya. Kinahapunan, pumunta kami sa opisina ng kumpanya nila Adrian. Doon ko unang nakita kung gaano kalaki ang problema. Hindi na ganoon kaayos ang galaw ng mga tao, may kaba sa bawat mukha, at ramdam ang tensyon sa buong lugar. Nang nakita kami ng biyenan ko, agad siyang tumayo. Halatang kinakabahan siya pero pilit niyang kinokontrol ang sarili niya. Salamat sa pagpunta, habang nakatingin siya sa tatay ko. Hindi siya numiti. Diretso na tayo sa usapan, sagot niya. Kalmado pero may bigat ang tono. Pumasok kami sa conference room. Nandoon ang ilang key people ng kumpanya, pati si Adrian. Lahat ay tahimik habang naghihintay. Isa-isa nilang pinaliwanag ang sitwasyon, mga maling investments, mga desisyong hindi pinag-isipan, at mga proyektong hindi kumita. Habang nakikinig ako, lalo kong naiintindihan kung gaano kalalim ang problema. Pagkatapos nilang magsalita, tumingin ang tatay ko sa kanila. Kaya pa itong maayos, sabi niya, pero hindi kung ganito pa rin ang pamamalakad. Napatingin ang lahat sa kanya. Kailangan ng pagbabago, dugtong niya, hindi lang sa sistema, kundi sa pamumuno.
Napatingin ang biyenan ko sa kanya, halatang kinakabahan. Anong ibig mong sabihin? Tutulungan ko kayo, pero may kondisyon. Tahimik ang lahat, parang walang gustong huminga. Ililipat ang ilang responsibilidad, diretsyong sabi niya. At si Adrian ang hahawak ng mga critical decisions. Nagulat si Adrian. Sir, hindi ko po alam kung kaya ko. Kaya mo, putol ng tatay ko, at kailangan mo. Napatingin ang lahat sa biyenan ko. Alam nilang siya ang kailangang magdesisyon. Ilang segundo siyang natahimik. Kita ko ang laban sa loob niya. Pride, laban sa realidad. Sa huli, dahan-dahan siyang tumanggo. Kung iyon ang paraan para mailigtas ang kumpanya, papayagan ako. Sa sandaling iyon, parang may nabunot na tinik sa dibdib ng lahat. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang pagbabago. Si Adrian ang naging mas aktibo sa pamamalakad. Araw-araw siyang bali-baliw, sumusumbok na ayusin ang mga problema isa-isa. At sa tulong ng tatay ko, unti-unti nagkaroon ng direksyon ng kumpanya. Nakikita ko kung paano bumabalik ang sigla ng mga tao sa opisina. Hindi pa tapos ang laban, pero may pag-asa na. Isang araw, habang nasa opisina ko para sunduin si Adrian, napansin ko ang biyenan ko na nakatingin sa akin mula sa malayo. Hindi na iyon ang tingin ng isang taong may dalit. Sa halip, parang may halong pagrelamo. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang babaeng minsang nang insulto sa akin ay unti-unting nakikita kung sino talaga ako. Hindi pa man niya sinasabi, alam kong may nagbabago na sa puso niya. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting bumabalik sa ayos ang kumpanya. Hindi pa man ito ganap na matatag, pero ramdam ang pagbabago sa bawat galaw ng mga tao. Mas maingat na ang mga desisyon, mas malinaw ang direksyon, at higit sa lahat, may tiwala na silang muli sa pamumuno ni Adrian. Nakikita ko kung paano siyang nagsisikap araw-araw, kung paano niyang pinapasa ng responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya. Sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi pa rin tuluyang naaayos, ang relasyon namin ng kanyang ina. Hindi na siya katulad ng dati na malamig o mapangmata. Sa katunayan, mas madalas na siyang tahimik, parang may malalim na iniisip. Minsan nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin, pero agad niyang iniiwas ang tingin kapag napapansin ko. Para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Isang hapon, nagpunta ako sa bahay nila para dalhin ang ilang dokumento na kailangan ni Adrian. Nandun siya sa opisina, kaya ako ang napakiusapang mag-abot. Pagpasok ko sa bahay, tahimik ang paligid. Walang si Adrian at mukhang wala ring ibang tao maliban sa kanyang ina. Nakita ko siya sa sala, nakaupo at tahimik na nakatingin sa malayo. Nang marinig niya ang mga yabag ko, napatingin siya sa akin. "Nandyan ka na pala," sabi niya, medyo mahina ang boses. "Opo," sagot ko, sabay abot ng dala kong folder. "Ito po yung pinadala ni Adrian." Tinanggap niya iyon, pero hindi siya agad umalis. Sa halip, tila nag-aalangan siya kung aalis ba o may sasabihin pa. Ilang segundo kaming nagkatitigan hanggang sa siya na rin ang unang nagsalita. "Pwede ba kitang makausap?" tanong niya. Saglit akong natigilan, pero tumanggo rin ako. Umupo ako sa tapat niya, maingat sa bawat galaw ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya, pero ramdam ko na mahalaga ang sandaling iyon. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "Matagal ko nang gustong sabihin to," panimula niya, pero hindi ko alam kung paano. Tahimik lang akong nakinig. "Hindi kita nagustuhan noon," diretsyong sabi niya. "Hindi dahil sa wala kang halaga, kundi dahil natakot ako." Napakunot ang noo ko. "Natakot po?" Tumanggo siya. "Oo," sagot niya. "Natakot ako na baka hindi mo kayang sabayan ng buhay ng anak ko, na baka masaktan siya, at natakot din ako na baka mawala siya sa akin." Natahimik ako sandali. Hindi ko inaasahan na iyon ang maririnig ko mula sa kanya. "Pero mali ako," dugtong niya.
Mas malinaw na ngayon ang boses niya. Hindi ko nakita kung sino ka talaga. Nakita ko lang kung ano ang wala ka. Napayuko siya, parang nahihiya sa sarili niyang mga salita. At dahil doon, nasaktan kita. Hindi lang basta nasaktan, pinahiya pa kita. Ramdam ko ang bigat ng bawat salita niya. Hindi ito tulad ng una niyang paghingi ng tawad. Mas totoo ito, mas malalim. Totoo ang sinabi mo noon, sabi niya habang tumitingin sa akin. Hindi mo kailangan ng pera para patunayan ang sarili mo. At ngayon, nakita ko na iyon. Hindi ako agad nakasagot, hindi dahil sa wala akong sasabihin, kundi dahil pinipili ko ang tamang paraan para tumugon. Hindi po madali sa akin ang nangyari, mahinawan kong sabi. May mga gabi na iniisip ko kung tama pa ba ang pinasok ko, kung kaya ko pa bang harapin ang lahat. Tumanggo siya. Tila tanggap niya ang sinabi ko. Pero pinili kong manatili. Dugtong ko. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil mahal ko ang anak ninyo. At dahil naniniwala ako na may pagkakataon pang magbago ang lahat. Napatingin siya sa akin at sa pagkakataong iyon, nakita ko ang luha sa mga mata niya. Pasensya na, sabi niya, mas malinaw at mas buo kaysa sa una niyang paghingi ng tawad. Tahimik lang akong tumingin sa kanya. Hindi ko kayang sabihin na okay na agad ang lahat, pero naramdaman ko ang sincerity sa mga salita niya. Hindi ko po agad makakalimutan, pero handa po akong magpatawad. Parang may nabunot na tinik sa dibdib niya. Bahagya siyang ngumiti kahit may luha pa rin sa mga mata niya. Salamat, mahinang sabi. Sa sandaling iyon, hindi pa man ganap ang lahat, alam kong nagsimula na ang tunay na paghihilom. Hindi na ito pilit o dahil sa sitwasyon, kundi dahil pareho naming pinili na bitawan ng galit at magbigay ng pagkakataon. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi na akong outsider sa pamilyang iyon, kundi unti-unti nang nagiging bahagi na nito. Lumipas ang ilang buwan at sa wakas ay nagsimula ng bumalik sa normal ang lahat. Hindi man ganap na perpekto, pero ramdam ang gaan sa bawat araw. Ang kumpanyang minsang muntik ng bumagsak ay unti-unti nang bumabangon at si Adrian ay mas naging matatag bilang leader. Nakikita ko kung paano siya respetuhin ng mga tao sa paligid niya, hindi dahil sa apelyido niya, kundi dahil sa sarili niyang kakayahan. Isang araw, inimbitahan kami ng kanyang ina sa isang simpleng family gathering. Hindi ito kasing enggrande ng mga dati nilang handaan, pero ramdam ko na may kakaibang kahulugan ng paanyaya. Parang hindi lang ito basta salusalo, kundi isang pagkakataon para sa mas maayos na simula. Pagdating namin, sinalubong niya kami sa pintuan. Hindi na tulad ng dati na may halong lamig ang kanyang pagtanggap. Ngayon, may ngiti na, kahit simple, ay totoo. Salamat sa pagpunta, sabi niya habang nakatingin sa akin. Ngumiti ako at tumanggo. Salamat din po sa pag-imbita. Pumasok kami sa loob at napansin ko ang ilang kamag-anak ni Adrian na naroon. May mga titang matagal ko nang hindi nakikita at ilang pinsan na dati ay hindi rin gaanong lumalapit sa akin. Pero ngayon iba ang pakikitungo nila, mas magaan, mas bukas. Habang nagsisimula ang kainan, nagkaroon ng kwentuhan sa mesa. May halong tawanan, mga kwento ng nakaraan, at mga simpleng usapan na parang matagal nang nawawala sa pamilyang iyon. Nakaupo ako sa tabi ni Adrian at paminsan-minsan ay napapatingin ako sa kanyang ina. Tahimik lang siya, pero may kakaibang lambot sa kanyang mga kilos. Pagkatapos kumain, tumayo siya at kumuha ng baso. Unti-unting natahimik ang lahat at napatingin sa kanya. Ramdam ko agad na may sasabihin siya na mahalaga. Gusto ko lang magsalita sandali. Panimula niya, medyo nanginginig ang boses pero pilit niyang pinipigilan. Napating siya sa akin bago tumingin sa iba. Alam kong hindi naging madali ang mga nakaraang buwan
At alam ko rin na marami akong pagkakamali. Tahimik ang lahat. Walang sumingit, walang nagbibiro. Lahat nakikinig. May mga bagay akong ginawa na hindi ko na mababawi. At isa doon ay kung paano ko tinarato ang aking manugang. Ramdamang bigat ng salita niya. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya iyon sa harap ng lahat. Totoo, pagpapatuloy niya, na hinusgahan ko siya, minata ko siya dahil sa estado niya sa buhay, at sa harap ng maraming tao, pinahiya ko siya sa araw na dapat ay pinakamasaya sa kanya. May ilan sa mga kamag-anak ang napayuko, ang iba naman ay napatingin sa akin parang naghihintay ng reaksyon. Pero mali ako, diretsyong sabi niya, at natutunan ko yun sa pinakamahirap na paraan. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Hindi pera ang sukatan ng pagkatao at hindi rin status ang base ng respeto. Natutunan ko na ang tunay na halaga ng isang tao ay makikita sa kanyang puso, sa kanyang ugali at sa paraan niyang tinatrato ang iba. Napatingin siya sa akin muli at sa pagkakataong iyon, walang halong pag-aalinlangan ng kanyang mga mata. Simula ngayon, sabi niya, mas malinaw na ang boses. Tatanggapin ko siya hindi lang bilang asawa ng anak ko, kundi bilang bahagi ng pamilyang ito. Tahimik ang paligid pero ramdamang bigat ng sandaling iyon. Hindi ito basta salita lang. Isa itong pag-aamin, isang pagbabalik loob, at isang simula. Unti-unti akong tumayo mula sa kinauupuan ko. Hindi ko na pinigilan ng sarili ko. Lumapit ako sa kanya at huminto sa harap niya. Salamat po, mahinang sabi ko, pero sapat para marinig niya. Hindi na niya napigilan ng luha niya. Lumapit siya at hinawakan ng aking kamay. Pasensya na, bulong niya. Ngumiti ako ng bahagya. Tapos na po iyon, sagot ko. Mas mahalaga po kung ano ang gagawin natin mula ngayon. Sa sandaling iyon, narinig ko ang mahinang palakpakan mula sa paligid. Hindi ito malakas o magulo, pero sapat para ramdamang suporta ng mga taong nakapaligid sa amin. Bumalik kami sa mesa at muling nagpatuloy ang kwentuhan, pero iba na ang pakiramdam. Hindi na ito pilit o may halong tensyon. Mas magaan, mas totoo. Habang nakaupo ako sa tabi ni Adrian, hinawakan niya ang aking kamay at bahagyang ngumiti. Hindi niya kailangan magsalita. Alam ko na pareho naming nararamdaman ng pagbabago. At sa gabing iyon, sa simpleng salusalo na puno ng katotohanan at pagtanggap, napagtanto ko na ang pamilya ay hindi perpekto. Nagkakamali, nasasaktan, at minsan ay nagkakawatak-watak. Pero kung may handang magbago at may handang patawarin, may pagkakataon palaging buuin muli ang mga bagay na nasira. At sa wakas, naramdaman ko na hindi na akong isang estranghero, kundi tunay ng bahagi ng pamilyang pinili kong mahalin. Lumipas ang ilang taon at kung babalikan ko ang araw ng kasal ko, parang ibang buhay na iyon. Hindi ko na maramdaman ang sakit na minsang bumalot sa akin noong araw na iyon. Hindi dahil nakalimutan ko, kundi dahil natutunan ko kung paano ito ilagay sa tamang lugar sa puso ko. Bahagi siya ng kwento ko, pero hindi na siya ang nagdidikta kung sino ako ngayon. Mas naging matatag ang buhay namin ni Adrian. Hindi naging madali ang simula, pero sa bawat pagsubok na dumaan, mas lalo kaming naging buo bilang mag-asawa. Nakita ko kung paano siya lumago bilang isang leader at bilang isang tao. Hindi na siya basta anak ng isang mayamang pamilya. Siya na mismo ang gumagawa ng sarili niyang pangalan, gamit ang mga aral na natutunan niya sa mga panahong halos mawala ang lahat. Ang kumpanyang minsang nalugmok ay tuluyan ng nakabangon. Mas maayos na ang sistema, mas matibay ang pundasyon, at mas malinaw ang direksyon. Marami ring natutunan ng lahat mula sa mga pagkakamali noon. Hindi na ito tungkol sa paghabol sa kita,
kundi sa pagbuo ng isang organisasyong may malasakit sa mga taong bumubuo rito. Ang tatay ko ay nanatiling tahimik sa likod, tulad ng dati. Kahit may kakayahan siyang kontrolin ang lahat, pinili niyang umatras at hayaang si Adrian ang manguna. Madalas ko siyang makita na nakangiti lang habang pinapanood ang progreso namin. Para bang sapat na sa kanya na makita kaming tumatayo sa sarili naming paa. At ang biyenan ko, siya ang isa sa mga pinakamalaking nagbago. Ang babaeng minsang tumingin sa akin ng may pagmamataas ay ngayon ay isa ng mapagkumbaba at mapagmahal na ina at lola. Oo, lola, dahil sa paglipas ng panahon, biniyayaan kami ni Adrian ng isang anak. At doon ko mas nakita ang tunay na pagbabago sa kanya. Sa tuwing hinahawakan niya ang anak ko, makikita mo ang lambing at pag-aalaga na dati ay natatakpan ng kanyang takot at pride. Minsan napapansin ko siyang nakatingin sa akin habang karga ang anak ko at may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Hindi na iyon ang ngiti ng isang taong may alinlangan, kundi ng isang taong natutong magtiwala. Isang hapon habang nasa sala kami, tahimik lang akong nakaupo habang pinapanood silang dalawa ng anak ko. Lumapit siya sa akin at umupo sa tabi ko. Alam mo, panimula niya, kung may babaguhin man ako sa nakaraan, iyon ang araw na sinaktan kita. Napatingin ako sa kanya, hindi na iyon ang unang beses na sinabi niya iyon, pero iba ang dating sa pagkakataong iyon. Pero kung hindi siguro nangyari iyon, hindi ko matututunan kung gaano ako nagkamali. Numiti ako ng bahagya. Mahalaga kung ano ang ginagawa natin ngayon, sagot ko. Tumango siya, saka hinawakan ng kamay ko. Salamat, sabi niya. Hindi lang dahil tinulungan mo kami noon, kundi dahil hindi mo kami iniwan kahit may dahilan ka para gawin iyon. Hindi ako agad sumagot. Sa halip, tumingin ako sa anak ko na masayang nakikipaglaro sa kanya. Sa simpleng esenang iyon, nakita ko ang bunga ng lahat ng pinagdaanan namin. Pamilya po tayo, mahinang sabi ko. At ang pamilya, hindi perpekto, pero pinipili pa rin ang isa't isa. Napangiti siya at sa unang pagkakataon, parang wala nang bakas ng dating galit o pagmamataas sa kanya. Sa paglipas ng panahon, mas lalo kong naintindihan ang kahulugan ng respeto at pagmamahal. Hindi ito kusang ibinibigay dahil sa estado sa buhay. Hindi ito nabibili ng pera. Ito ay pinaghihirapan, pinapatunayan, at pinipiling ibigay kahit mahirap. Madalas kong ikwento ang pinagdaanan ko sa mga taong nakakasalamuha ko, lalo na sa mga tulad kong minsang dinamaliit dahil sa kanilang pinanggalingan. Hindi para ipagyabang ang nangyari, kundi para ipaalala na hindi kailanman mababa ang isang taong marunong magrespeto sa sarili at sa iba. Dahil sa huli, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang pera mo o kung gaano kataas ang posisyon mo. Ang mahalaga ay kung paano mo pinapahalagahan ang mga taong nasa paligid mo, lalo na ang mga taong pinili mong mahalin. At sa bawat araw na lumilipas, nagpapasalamat ako. Hindi dahil sa yaman na meron kami ngayon, kundi sa mga aral na natutunan ko sa bawat sakit, sa bawat pagsubok, at sa bawat pagkakataon na pinili kong manatiling totoo sa sarili ko. Dahil doon ko napatunayan na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung anong meron siya, kundi sa kung sino siya kapag wala na ang lahat.